Saan ang kapatid mo? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Ha? Ayaw kayo! Nanggigil si David kay Grace habang tinatanong niya kung nasaan si Moises dahil napulot niya yung cellphone ng dalaga sa Crestwood kaya malakas ang kutob niya na andoon si Moises. Palabang sinumbat ni Grace na hindi niya alam at kahit alam niya ay hindi niya sasabihin sa kanya na agad namang hinablot ni David yung damit ng dalaga na pagsasamantalahan na niya pero nanlaban ito kaya sinampal siya ni David na napadapa si Grace sa mesa kaya humagulgol ang dalaga na mas nangkigil si David pero nakuha ni Grace yung baril niya na nakapatong sa cabinet na agad niyang tinutok kay David pero hinamon siya nito na iputok ng dalaga. Total kinaya ni Moises na pwede niyang samahan sa kulungan dahil siya ang bumaril sa kanya. Maging kay Edgar na pinatay ni Moises kaya pasigaw na sinabi ni Grace na hindi yun totoo pero nanindigan si David na totoong mamamatay tao ang kapatid niya. Sabay inagaw niya yung baril at galit niyang sinabihan ang kasama niya na ibalik na nila sa selda ang dalaga. Nang sumugod naman si Eleazar ay sinabihan ni Jaime na free country ang Pilipinas na may freedom of speech siya na hinamon pa niyang open ang stage para sa kanya. Kumuha si Eleazar ng isang glass of wine kung saan sinaad niyang may katotohanan sa alak kaya sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa pamilya nila at sa GSX na tinanong niya kung sino sa kanila ang napalo ng mga magulang nila sa puwed na ang gusto nila ay maging mas malakas ang kanilang mga anak. Giniit pa ni Eleazar na ganun din sa GSX na may pinapadel na pinapalo yung gustong matanggap para maging member. Nahising ang tawag nila kaya agad tumayo si Justine dahil alam niyang sa kanya sinasabi ni Eleazar ang bagay na yun na pinamukha ni Eleazar na minsan ay sumusobra na sila dahil ginagamit nila yung hising na yun para sa kanilang kapangyarihan at authority at para mag-blackmail para makuha ang gusto nila na wala silang pakialam sa mga nasasaktan at tuwang-tuwa sila kung may mga naaalipin at yung mga umaalipin ang sinasamba nila na sa pamilya nila ay grabe silang magkasakitan na si Rafael ay naging matatag sa matigas na kamao ni Jaime at ginagamit niya ang teknik na yun kay Justine kaya meron na sa kanya ang lahat at nabuhay naman siya sa kamay na bakal ni Jaime na araw-araw niyang pinapaalala ang kahinaan niya na siya ang nagpaupo sa kanya bilang pangulo pero siya din ang sumira sa kanya na nasaksak na siya at nakuma pero buhay pa rin siya dahil hindi pa tapos ang pinaglalaban niya na sinubukan siyang pahintuin ni Rafael pero sinabihan siyang hayaan lang siya nito kaya nagmakaawa si Divine sa kanya na tumigil na siya. Sinabihan ni Eleazar si Jaime na siya muna ang papatayin niya na agad siyang binulungan ni Rafael kaya napaiyak na lang si Eleazar sa mga sandaling yan na pinaalala ng kanyang pamangkin na sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng kanyang anak at alam niya na si Divine at si Rafael ang kakampi niya para mabawi niya si Danica sa mga kamay ni Jaime. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.